Isang umaga, nadatnan ni Tanjiro sa isang nakakatakot na tanawin. Ang kanyang pamilya, maliban sa nakababatang kapatid na si Nezuko, ay nakalatag sa sahig, walang buhay. Ang kanilang bahay, dating puno ng tawanan at pagmamahal, ay ngayon ay naglalabas ng amoy ng dugo at takot. Ang mga demonyo, mga nilalang na nagkukubli sa dilim, ang nagdulot ng trahedya. Nang makita si Nezuko na nagiging demonyo, ngunit may mga bakas pa rin ng kanyang pagkatao, nagpasya si Tanjiro na hanapin ang lunas para sa kanya at ipaghiganti ang kanyang pamilya. Sa kanyang paglalakbay, nakilala ni Tanjiro sina Zenitsu at Inosuke. Si Zenitsu isang duwag ngunit mahusay na mangangaso na may natatanging kakayahan kung natutulog. Si Inosuke naman, isang ligaw at malakas na mandirigma na nagsusuot ng ulo ng baboy at laging nakipaglaban. Sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, naging mga kaibigan sila ni Tanjiro, nagtulungan sa paglaban sa mga demonyo. Ang Hashira, ang pinakamalakas na mga mangangaso ng demonyo, ay nagsisilbing gabay at inspirasyon para kay Tanjiro at sa kanyang mga kasama. Ang bawat Hashira ay may natatanging diskarte at kakayahan, nagpapakita ng iba't ibang estilo ng pakikipaglaban. Ang kanilang layunin, matalo si Muzan Kibutsuji, ang Demon Lord, at wakasan ang pananakot ng mga demonyo sa mundo. Si Muzan ay isang makapangyarihang nilalang, may kakayahang magpalit ng anyo at manipulahin ang dugo. Upang matalo siya, kailangan nilang magtrabaho ng magkakasama, gamitin ang kanilang mga natutunan, at ipaglaban ang lahat para sa kanilang pananampalataya. Ang kwento ng Demon Slayer ay hindi lang tungkol sa pakikipaglaban, kundi pati na rin tungkol sa pag-ibig, pag-asa at pagkakaibigan. Ang pagmamahal ni Tanjiro para kay Nezuko, ang pagkakaibigan nila ni Zenitsu at Inosuke, at ang kanilang determinasyon na wakasan ang pananakot ng mga demonyo. Ito ang mga sandata na nagbibigay sa kanila ng lakas upang harapin ang anumang hamon.